Rolling. Here. Is it in the middle? Parang hindi naman. Left? Yan. There? Sige, okay na yan. Hi, it's Pat. And Agnes, and this is Pat and Agnes Try to Vlog. Again. Yes! And today, pag-uusapan natin ang... Story namin. Yes. Bakit? May tiny crush na rin ako sa kanya. Natural yung pag-hangout namin. The first time I met Agnes, first week of school yon. Batch lower siya sa akin. And then, gusto kong maging extrovert. Gusto kong maging friendly sa younger batch. You know, I was that type of person in college. And then, nilapitan ko siya kasi nakikita ko nagigitara siya. Tapos parang, you know, she looked cool. Tapos nilapitan ko siya. Sabi ko, hi, ako si Pat. Ganyan. Tapos, pinansin niya ako like, hi. Tapos, nung tinatry ko na siyang kausapin, hindi niya ako sinasagot. As in, deadma talaga. To my defense naman. Tama ba? To my defense? In my defense. In my defense. Oh. Hindi ko talaga siya matandaan. So, baka di kita narinig. Feeling ko sobrang naka-zone in ako dun sa naka-focus, zoom dun sa ginigitar. Hindi kita na... As in, wala akong memory na to. Try ko hanapin. Wala talaga. The following year, magkasama kami ni Agnes sa org. Ako yung batch representative namin. Tapos, she was the batch representative of hers. Wala ka talaga natatandaan? Tapos? Baka kaya hindi namin sinishare kasi hindi na natatandaan. Tapos? Saka lang kami naging close nung nag-start na kami mag-work together sa org namin, yung Society of Hindi, Musicians. alam ko na ba tayo talaga naging close din? Oh, sige, bakit? Kasi, I'm one of the boys. Pag kasama ko yung mga girls sa class nun, ang dami kasing discussion kung saan kakain. Pag yung boys, saan tayo kakain? Dito sa canteen. Gym. So, doon na yung lahat. As in, YOLO. And as a YOLO person, mas gusto ko yung ganun. May friend kami na crush niya sa mga kabarkada homeboys. So, parang naging wingman ako sa kanya. Every now and then, nagme-message ako. Alam naman nilang dalawa to eventually. Like, di naman na siya secret. Kung mapanood man nila. Na, uy, andito kami ngayon sa, sa ganyan-ganyan. Tapos nadaan sila. Kasi sinasama ka niya, di ba? Kasi nga, dormmate kayo nun. So, parang nagiging kahangout ko na din sila. Pero nung una, ganun siya. Tapos eventually, nirealize namin na, okay, magkaka-vibes naman pala tayo. So, we spend more time na din together after that. Pero yun yung reason sa una. Tama. Yeah. Yun. The end. Okay. Okay, pack Next up. vlog. De, joke lang. I think pag-usapan na lang natin sa MV. Kasi kung napanood yun naman yung MV ng Paninindigan Kita. Story-wise, accurate siya. Medyo yun na yung mas naging tayo talaga. Yeah. Aside from just meeting as magkaibigan and like becoming best friends. Parang yung developing story was na-capture talaga siya dun sa Paninindigan Kita MV. So, how it happened kasi, kwento din namin tong buong to kung paano niya siya narinig ngayon. Sa director, si Direct Nick. Hi, Direct Nick, kung nanonood ka. As in, weird nun kasi yun yung first na meetup natin. Virtual meetup sa Zoom pa nun. First meeting, kailangan namin ikwento yung buong love story namin sa kanya. Tapos sabi niya, sige, I'll make something out of this. Tapos, nangyari siya. So, lahat nang nandun yung nag-meet sa school. Hindi kami nag-MRT though. That's part of the Paninindigan Kita universe na. And then, yun nga yung after-school hangouts, nandun din yun. The part where may nag-search. Did you do that? Ako? Oh, yung nag-search ng, am I gay? Ay, ako alam ko lang. Oh, okay. I think I did. Baka. Hindi ko na maalala tuloy. Pero yung pinaka-accurate doon sa MV ay yung favorite mong ikwento, Pat. Go! Yung Ask FM portion. Yan. Okay, kasi, wait, alalahanin ko lang para makwento ko ng maayos. Hindi naman kailangan super accurate kasi yung vague lang. Huwag mo na ilaglag yung buong... Okay, fine. Sige. From what I remember kasi, nagkaroon ng time sa friendship namin ni Agnes na meron na ako nakukutuban na iba sa kanya. Pero at the same time, may tiny crush na rin ako sa kanya at the time. But, sa pagkakaalam ko, straight siya. So, wala. Hands off. Nothing. You know? Hindi ko pinagdaanan yung na-fall ako sa friend ko na straight, ganyan. Hindi ko siya pinagdaanan kasi dinistance ko talaga yung sarili ko doon sa part na yon. Nagkaroon din ng mga araw na, shucks, nakutuban ko na ala,
bakit parang mas matagal na yung mga hug niya sa akin these days. Pero di ko yun napapansin. Ang nakapansin nun si Nicole, nag-request siya ng dinner date. So, akala ko, okay lang naman. Ganito sabi niya, Agnes, galit ka ba sa akin? Sabi ko, bakit? Kasi napapansin ko parang less yung hugs mo sa akin compared kay Pat. Tapos, tapos parang As in, hindi ko siya, nagulat din ako na sinabi niya yun. Tapos, nag-confess ako sa kanya. Sinabi ko na, I think may crush ako kay Pat. Pero weird kasi hindi pa siya nag-make sense sa akin. Hindi ko siya matanggap pa sa sarili ko na may ganun akong feeling. So, it took some time din for me. Pero kasi, may idea ako na parang dun kay Sadness tsaka kay Joy dun sa Inside Out na di ba parang kung suppress yung feelings, mas lumalaki siya. Pero the more na maiyak mo siya, like kay Sadness, nung iniyak na siya, magiging okay na siya at mawawala. So, my bright idea that time was to just iiyak it by telling to her, pero anonymously, kasi nga di ako ready for that. Nag-drama niya sa akin noon na, sasabihin ko sa best friend ko. Tapos anong mangyayari, di din naman ako ready for like anything kasi hindi nga siya nag-make sense sa akin. So, nagsabi ako sa Ask FM na sikat noon sa mga batang nanonood. Kung curious cat, naabutan nyo din. Ano ba yung mga ganyan bago yung ngayon? yung NGL sa Instagram. May mga ganyan ngayon. So, it's one of the grandfather of that. Ayun, nag-ask ako doon, nakita ni Pat. Kung ano yung nakita niya sa MV, medyo ganun. Actually, very ganun siya. Yun siguro yung parang 100% accurate. I remember kasi na-receive ko yung anonymous message na yun sa Ask FM ko. Tapos, kinutuban na ako. Kasi nakalagay, hi, just wanna tell you na crush kita but ayoko i-ruin yung friendship natin. So, yun. Parang something like that. Something to that effect yung sinabi mo. Alam ko may screenshot ako of it somewhere. Hindi ko na ilalabas. Wag na natin isama dito. Pero may screenshot ako of it. Nasa memories ko somewhere. Ang reply ko, hi. Siyempre, kinutuban na ako So, parang medyo pinabebe ko yung answer ko. I mean, gusto ko kasi mahuli kung sino yung nag-send. So, ang reply ko, hi, I don't think I know you. But I think we can be friends. Ganyan. Tapos, send ko, ganyan. Pero medyo kinakabahan na ako ng slide kasi, what if si Agnes nga. Tapos yung Twitter for desktop ko, nag-refresh sakto after, siguro like 1 or 2 minutes after I sent the reply. Tapos yung first tweet na lumabas dun sa app was, ako yon hindi mo lang alam. From Agnes, na yung username pa noon ay @Maristela @. That's my first name. Tapos nung nakita ko yung grabe yung medyo nanlamig yung katawan ko, tapos parang akong kinakabahan na ewan. Kasi parang at the time, crush ko na siya As in, like may tiny crush ako, pero it's the type of crush na parang nag-hold back ako kasi, it's the type of crush na nag-hold back ka kasi ayaw mo ma-attach, ayaw mo ng heartbreak, basically. Pero nung biglang nag-tweet siya ng gano'n na ako yon hindi mo lang alam, biglang yung world ko parang, so, ano yun? Sa akin kaya yun? Yun kaya yung reply niya sa akin? Or as in, like, lost for words ako kasi, my God, ibig sabihin, hindi siya straight. So, baka may chance ako. 2 days after, meron kaming plan na labas with our best friend, si Nicole. And then, nauna na kami ni Agnes sa mall that time. Nagpapanding lang kami, usap-usap lang, lakad-lakad lang, just like a normal day, as if hindi nangyari yung Ask FM a couple of days ago. Tapos, tinatry ko na siyang hulihin. So, I said, Agnes, alam mo, merong nag-message sa akin kagabi sa Ask FM. May idea ka ba kung sino yun? Wala nga ang planong magpahuli nun. Kasi, yung idea nga is, ilabas mo lang yung feelings, tapos magiging, okay na ulit ako, magiging normal na ulit ako that time. That was the idea in my head. Kasi nga, anong normal as in straight? Akala ko kasi parang, di ba nga, someone na hindi pa out fully sa sarili ko din. So, hindi ko pa siya matanggap. So, feeling ko, abnormal lahat yung feelings ko. Ayoko siya tanggapin. So, parang lalabas ko lang siya. Tapos, okay, ngayon I'm back in the normal world. I should act normal na. Like, sa Ask FM lang yan. Ganun yung mood niya. At the end of that day, makulit si Pat, paulit-ulit siya nagtatanong. Sabi ko, last time ko na to tatanungin sa'yo. If hindi talaga ikaw, hahayaan ko na. And sabi mo, ako yun. And ayun, yung nasa MV na ang kaganapan. And yun, that's the story of how we met. And how we started dating.
From there, very straightforward naman na eh. I mean, ang dami pang nangyari in between, but I think that's for another vlog. Ayun. How are we gonna end? Oo nga. How are we gonna end this? Oo nga, no? Hindi namin to masyado pinag-isipan. Siguro kasi ayaw lang din kasi namin maging big deal to. Ayun, that's how we met, and I hope you guys enjoyed this saglit na kwentuhan. Don't forget to Hit the bell button, like this video, and share it. Ting! Comment na lang din down below. love you, Liwanag. See you ulit sa Love mga you. next vlogs. I think shout out na rin sa mga naging internet anak natin. Hi, Nak. Hello, Hindi kayo Nak. nang alaman siya sa nanay nyo. Bakit sa akin? Hindi kayo may pera. Bye-bye. Baka madaming humingi ng pera sa akin. Oh my God. Nagkaganon yun. Okay. So, ikaw muna. Yeah, man. 1, 2, 3, go.